umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Hala po, magandang umaga po. Upang umpisan po ang bahagi na nais ko pong tawagin ang kapatid na alagad na nagdiwang ng kaarawan kahapon at ng kanyang anibersaryo bilang paghirang ng Espiritu Santo bilang alagad. Kapatid na May Perez. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, buhay po ang Diyos. Amen po. Talaga pong napakasorpresa ng Ama na po. Sobra po niya akong pinagagalak mula pa po kahapon hanggang nung gabi, hanggang ngayon po, extended ang birthday celebration. Buhay po ang Diyos. Binabalik ko po muli ang aking walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kaysa po ang mahal na Inang Birheng Maria. Gayon din po, ang walang hanggang pasasalamat po sa ating minamahal na Apo Kunching. Natuwiran pong ginagamit ng Banal na Espiritu para sa atin pong lahat. Masyado muna, puspos. Hindi po ako sinabihan ni kapatid na Joanne, ako po pala yung magbabahagi. Tunay pong napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon, sapagkat nga po, yung kagalakan po na nakakamtan at patuloy pa pong kakamtan sa kabutihan ng Diyos, ay hindi ko po nadama nung dating buhay. Salamat po sa Ama, sa kaparaanan po, nakaramdaman na naging daan upang ako po ay maakay sa dakong ito. Biyayang napakaganda pong itinuturing ko sa aking buhay. At ang syempre po, lalo po ang ating Panginoon sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Kunching, kung saan po ang dating buhay na walang kulay ay nagkaroon ng kulay. Ito po ay ang tinuturing na talagang buhay. Sabi ko nga po nang minsang nag-vigil po kami sa Kalatita Baby po, ang tao po pala, ako po nung dating buhay, hindi ko po ito pinangarap na po. Pero sadyang napakabuti po ng Diyos, ito po pala yung dapat na pinapangarap ng bawat isa. Ang kilalanin po natin, damhin, buksan po ang ating mga puso at isip, at higit po sa lahat tanggapin ng Panginoon sa ating buhay. Yun po yung pangarap po na napakasarap, sapagkat pag nakamtan na po natin, tagumpay at kagalakan po ang ating madadama sa ating buong katauhan. Salamat po sa Panginoon ang walang hanggan, sapagkat nga po kung papaanong isa ako sa napili niya, sa pamamagitan po ng ating minamahal na Apo Kunching, na nagkaroon po ng kabuluhan ang buhay na pahiram ng ating Panginoon, na sa dating buhay po, kung paano ko po pinagnilayan, nung maliit pa po kasi ako, nung bata pa, bumalik po sa kaisipan ko, gusto ko rin pong maging madre nung bata po ako. Ano po? Pero sabi nga po, hindi naging kalooban. Bata pa po ako noon, siguro po mag-grade 3 po ako noon. Lagi po akong kasama ng matatanda. Di ba po yung mga matatandang nasa simbahan po, nag-aalay po ng bulaklak pagka May. Lagi po akong kasama. Sumasama po ako, nangunguha ng bulaklak, nag-aalay araw-araw. Ganun po yung naging buhay. Kumbaga po parang pinagnilayan ko, bata pa lang po pala ako talagang meron na pong plano ang Diyos. Hanggang syempre po, nag-aral, nalilibang ka. Dumating po yung point na nung nag-high school naman po ako, nasasama din po ako sa choir, pero hindi po maganda boses ko. Baka po pakantahin niyo ako. Tapos po nung nasama po ako sa samahan ng Santo Niño, nagbababa po, naghahayo po ng mahal na pong Santo Niño, naging Vice President po ako ng samahan ng mga kabataan. Hanggang nalibang na naman po sa sanlibutan, na nag-aaral, nag-college po ako noon. Nasama naman po ako dun sa tinatawag na charismatic po. Di ba may samahan po ng charismatic? Alam niyo po kung nasan po si Bingbong Crisologo nung araw, di ba po, naghahayo. Siya po yung nangangaral noon Ginagamit po siya ng mga tao dun sa parang Catholic Charismatic Life po in the Spirit Seminar. Kung nasan po
sumusunod po ako. Nakikinig po ako doon. Kahit nasa saang lugar po, kasama po ako ng mga taong sumusunod sa kanya. Kasama po ako sa mga sasakyan. Ganun po ako kaano na rin noong dati pa. Subalit, pinahintulutan pa rin po ng Ama na maranasan mo nga kung paano mamuhay sa sanlibutan. Hanggang po sa tinakda na po niya, panahon na para po ako'y akayin niya ng buong kababaan at buong puso po ng paglilingkod sa Kanya. Napagnilayan ko lamang po yun sa aking buhay sapagkat nga talaga po palang may plano ang Diyos para sa ating lahat. Nung pong nadama ko ang Panginoon sa dakong ito, sa kataong na ating minamahal na Apo Kunching, sabi ko po sa sarili ko noon, at tinanong ko ang Panginoon, sabi ko po sa Kanya, Ama, bakit ngayon lang? Sana noon pa, ano po. Pero sa pagninilay po natin, takda-takda po talaga. Hindi po pwedeng ipilit dahil sa dami na po ng pinagdaanan ko na nasabi ko nga, sana noon pa ako nabuksan, nakilala ko siyang lubusan, pero takda-takda po talaga. Kaya po nagpapasalamat po ako sa Ama, sapagkat ako nga po nakasama ng kapatilang Divine Mercy, nagkaroon po ng kulay ang buhay, nagkaroon ng kabuluhan, at katotohanan pong patuloy na pinalalalim at kinikilala ang ating Panginoon, sa pamamagitan po ng mga aral, mga gawa na binabahagi po sa atin ng ating minamahal na Apo Kunching. Kaya po muli, walang hanggang papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Yan lamang po at maraming salamat. Salamat po, kapatid. Tunay nga po ang tinura ng ating kapatid na May na sana nga po lahat tayo ang maging pangarap dito na lang tayo. Ang pangarapin natin ay makapaglingkod sa Ama, hindi ang kamkamin ang pangkayamanan pa sa libutan. Dahil kung ang papangarapin natin ay ang kayamanang pangkabanalan, tunay na wala ng kaguluhan dito sa sanlibutan. Tunay na pagkakaisa at kapayapaan ang dulot ng Diyos na buhay. Upang ituloy po ang ating bahagi na, nais ko pong tawagin ang kapatid na Tita Dory. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Mapalad po tayo kahit ilan lang po tayo. Ano po? Sapagkat tayo kanya muling inakay sa sandaling ito. Nais ko lamang pong magpurit, magpasalamat. Ibalik ang papurit, pasasalamat sa ating Panginoon. Bukas po kasi walang gawain. May 3 po, anniversary po namin ng kabiyak ko. 26 years na po kami. 26 years na po kami nagtsatsaga sa isa't isa. Hindi po. Sa kabila po ng mga pinagdaraanan, sa kabila ng mga dalahin, sa kabila ng mga pagdalisay na ibinibigay. Subalit ito ay aming nasasadsaran, nahulakusan, sa patnubay gabay ng banal na Espiritu ng ating Ama. Salamat sa mahal na Apo na sa tuwinay nakagabay. Salamat sa tuwinay pagdulog niya sa kanyang mga minamahal na anak. Salamat, 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 Ama ko, sa kalakasan na binabahagi mo. Pag dumarata lang kahinaan, nararamdaman namin ang presensya mo. Kapag kuminsan ay nadidimlan, subalit liwanag sa tuwinay tinatanglaw mo. Hindi mo hinahayaan ang mga anak mo na mawalay sa iyong totoo. Sa tuwinay ipinadadama mo ang wagas na pagmamahal mo. Salamat, salamat, Ama ko. Di man karapat dapat, subalit bilang katauhan ay ginamit mo upang maging manggagawa sa ubasang ito. Naway maging karapat dapat nga po, Ama, sa iyo. Nais ko pong ibalik ang papurit, pasasalamat sa Ama. Nais ko pong awitan siya. Huwag niyo pong pakinggan ng tinig. Pakinggan niyo po yung awit.
galak na bigay sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may liwanag rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat, Ama ko. Salamat sa'yo. Sa tuwin ay papadama mo ng inabanal na Espiritu. Purihin, purihin ka, Ama ko, sa pagkakaloob mo, taong kinalugdan mo bilang mahal na punching ito, na tunay na pinahalan mo ng iyong banal na Espiritu, upang kung ano ang nasa mo, Ama, maibahagi mo sa mga anak na minamahal. Salamat, Ama ko, sa patuloy na pag-apuhap mo para sa aming mga anak. Papuri at pasasalamat sa iyo ang ibinabalik ko, o dakilang Ama ko. Salamat po, mahal na Apo. Salamat sa tuwina. Pagmamahal. Salamat po. Puspos na puspos po ang kapatid, Espiritong Banal. Tunay wala ang mahal na Apong Kunching na kinalugdan sa dakong ito. Tayo'y wala din po sa banal na dambanang ito. Tunay na dapat papurit pasasalamat ay ibalik sa Diyos Ama. Dahil kung wala siyang kinalugdan sa dakong ito, hindi natin maunawa banal na salita na mula sa Diyos na dakila. Nais ko pong tawagin nung una ako nagpupunta rito, pagka po siya ang nakatayo sa harapan na ito, galak na galak po ang puso ko sa kanyang mga sinasabit uturan. Nais ko pong tawagin ang the house. Salamat po, Ama. Salamat, anak. Purihin ang Ama, dakilain siya. Salamat muli sa pagkakaloob niya sa oras na ito. Hindi man po ako nagkaroon ng pagkakataon kanina. Subalit, napakaganda po na gawing pagninilay. Yung hiling, yung tema na ibinigay ni kapatid na Dory kanina, yung tungkol sa kahilingan ng ating Panginoon at kahilingan mo rin sa ating Panginoon, vice versa po. Alam niyo po, sa bawat araw ng ating buhay, sadya nga pong malinaw na sa ating pananalig at pananampalataya na ito yung plano ng Diyos para sa atin. Bakit tayo pinili sa dakong ito? Bakit natin hinakbang ang ating mapaasar dakong ito? Bakit may isang Apo Kunching na ginamit upang magbigay at magbahagi sa atin ng magkaroon ng ugnayan tayo sa Diyos? Napakalinaw. Yun lang po yung kaganapan na yun ay kung may pagninilay po ng bawat isa, mapapahalagahan nyo po mapapahalagahan. Sapagkat malinaw po na hindi plano ng tao plano ng Diyos. Nasabi ko nga, kung wala isang Apo Kunching na ginamit, kung wala ang dakong ito natipanan, hindi po tayo magkakakilala sa oras na ito. Amen po ba yun? At hindi tayo magkakaroon ng drive para hanapin ang isa't isa, para magpakilala sa isa't isa. Amen po ba yun? Subalit dahil may Diyos, yun po ang napakahalaga na tiningnan ko po doon na sa takdang panahon, napakaganda po ng plano ng ating Diyos. Amen po ba yun?
Alam niyo po, sabi ko nga sa bawat kahilingan, ngayong nakilala mo siya, ngayong nakilala ko siya, pag hinimay ko po ang kailangan ko sa aking sarili, wala na akong mahihiling. May hihilingin ako sa kanya para sa iba. Pero sa aking sarili, parang sobra na. Andun yung pagmimithi na, unang-una, inilagak ng Diyos sa isip natin na hindi binigyan ng pagkakataon na sa mundo ng tao, magkaroon ka ng pagpapala na mayumaman ka. Amen? Sapagkat kung yun ang mundo mo, hindi ka niya aakayin sa oras na ito. Amen? Subalit dahil ito ang binigay niyang mundo sa'yo, wala na yung pagmimithi na kailangan maraming ganito, kundi may kahilingan para naman sa kapwa. Sapagkat yun yung gusto ng Diyos, ang maglingkod sa iba. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po yung nagkaroon ako ng realidad na ang ating Panginoon ay hindi dapat pagtampuhan ng tao. Amen? Na sabi nga ng ating Panginoon, sa kanyang pangalan, humiling lang tayo, pagbibigyan tayo ng Ama. At sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, humiling lang tayo, maaaring pagbigyan tayo ng ating Ama. Ngunit may pasubali po yun. Yung humihiling, kailangan parehas ng ginagawa, ng ginagamit. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, kung ang magiging kaparaanan ay magkakaroon ng padrino, abay hindi na ako maglilingkod. Andiyan naman si Apo Kunching, andiyan naman si Kristo. Anytime na humiling ako sa pangalan nila, pagbibigyan ako. Amen po ba yun? Subalit hindi ganun ang Diyos. Amen? At doon nahimay ko po na yung kaukulan na medyo malalim po ito, kailangan ilagay po natin sa realidad yung kaganapan. Minsan po kasi, maaaring sambitin na, bakit may mga masasamang tao pinagpapala ng Diyos? Alam niyo po, kung sa oras na yon ay humiling sila na ang ginagawa nila ay kasamaan, hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanila. Amen po ba yun? May po ba ang Diyos? At kung may kaganapan naman, na doon sa kasamaan niya, naisip niya na ang Diyos ang nagbigay at nagbago siya na maging mabuti, mula sa Diyos yun. Amen? Sige, magnilay po kayo. Sapagkat, sabi nga sa tweet-tweet na sinasambit ng Banal na Espiritu, hindi lahat ng karangyaan at yaman ay mula sa Diyos. Kundi, yun ay naaayon din kung paano kang tumanggap, sino kang tumanggap, ano bang tinutupad mo. Para yung ibinibigay ng Diyos sa'yo, ay pakinabangan din ng Diyos na nagbigay sa'yo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po ang nakita ko po na walang dapat ipagtampo sa Diyos. Amen? At kung minsan naman po, halimbawa, humiling ka sa pangalan ni Kristo, alam ng Ama yung magaganap sa'yo bukas. Kaya kung ngayon hindi niya yun binigay, doon sa hiniling mo, hindi pa rin question bakit hindi niya binigay. Mas higit niyang alam na doon sa hinihiling mo, hindi yun makakabuti sa'yo kaya hindi pa niya binigay. At kung yan naman ay makabubuti sa'yo at hindi pa binigay, hindi pa takda. Dahil may hinahanap pa si Ama at si Kristo, kung ano yung dapat mo pang ibigay sa Kanya, bago niya ibigay yung mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po. Doon natin po iikot yung isip natin upang hindi tayo magkaroon ng, bakit kaya hindi pa binibigay? Alam niyo po, sabi nga, ang ating Panginoon hindi demanding. Hindi siya sasabihin sa'yo na, ibibigay ko ito sa'yo, ito yung gawin sa akin. Hindi ganun si God. Pero ang kahilingan niya, yung puso na itinago niya sa katawan mo, ibigay mo lang yun sa Kanya. Huwag mo nang haluan pa ng iba. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. May kwento po dyan eh. Yung puso daw, ng unang panahon, pinahintulot daw ng ating Panginoon na, isang kwento lang po, ito pinahintulot ng ating Panginoon na, ito'y ihasik sa karagatan upang hindi na maabot ng tao. Anong ginawa ng tao? Nilangoy po nila, sinisid at kinuha. Pinakialaman. Dinatal din ng Panginoon, sinubok niya na ilagay sa bundok. Anong ginawa ng tao? Inakyat, kinuha, pinakialaman. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, tinago sa katawan ng tao, yung puso na yon. Upang yung puso na yon, maging siya lang ang maaring magmay-ari. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun po yung kaukulan na sa bawat araw kay sarap pong damhin, kay sarap himayin, na sa pagtungo mo sa dakong ito, binibigyan ka niya ng tunay na pattern kung ano yung dapat mong tupdin at hangarin sa buhay mo, na siya ang magbibigay daan. Amen po ba yun? At yun po yung napakasarap, na sabi nga, although nahihirapan ka bilang tao, napapagalang katawan mo, subalit meron siyang kaukulang ginagampanan ang banal na Espiritu sa ating katauhan na hindi yung makikita na pagal ang katawan mo. Amen? Hindi makikita na mahagard ka kahit wala kang tulog. Sapagkat
ang Diyos nga makapangyarihan siya, mahiwaga siya. Kaya hindi niya pahihintulutan na doon sa ginagawa niya sa'yo ay mapulaan din siya. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, tayo rin ganun. Amen po ba yun? Huwag nating pahintulutan na yung ginagampanan natin ay mapulaan din ng Diyos. Amen? Sapagkat ang ating Panginoon, unconditional po siya. Maliit at malaki, na buong katapatan na may handog mo sa Kanya, mararamdaman mo kung paano niya ina-appreciate po yun. May gagawin siya sa buhay mo, kahit pinakamaliit, kaya niyang gawin sa buhay mo upang maramdaman mo na totoo siyang Diyos. Hindi siya drawing, hindi siya haka-haka, totoo siyang Diyos kahit hindi mo siya nahawakan, hindi mo siya nakikita. Gumawa ka lang ng mabuti, sigurado siya may ganti. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po yung nais ko pong ilagak sa inyong mga isip. Sa dakong ito, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, inugnay po tayo ng mahal na Apo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa Ama. Naging ugnayan po ang Banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching upang magkaroon tayo ng pagkilala sa Diyos. At yun po yung plano ng Diyos. Hindi po niya pahihintulutan na yung pag-ugnay niya ng Espiritu sa bawat isa sa atin sa paggamit sa ating mahal na Apo Kunching ay magamit lang natin sa mali. Amen? Kundi, kaya po inugnay at ang mahal na Apo mismo ang tuwirang makapagsasambit sa atin ang kasiguraduhan ng kanyang pagtanggap na ang divine mercy sa kanyang katauhan ay inilapat ng Ama upang ang bawat isa sa atin sa dakong ito ay wag nang mapalungi pa. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung pinakamasarap na sabi nga, iba't ibang kaloob, subalit alam niyo po ba, kung ngayon hindi niyo po ako maunawaan, kapag lumalim pa po ng kaunti pa, napakasarap pong kaniig ang Banal na Espiritu. Na sabi nga, hindi mo mararamdaman na mapagal, hindi mo mararamdaman na nagsasawa, hindi mo maramdaman na kapag siya na po yung nanguna sa isip at puso mo, andoon na halos madaliin mo na ang bawat oras para maipadama mo rin sa Diyos na siya'y mahalaga. Amen po ba yun? At yun po yung bawat araw, nararamdaman po namin bilang mga alagad, sa pagtupad po ng ating mahal na Apo Kunching sa dakong ito, na ang pagbaba ng mga mensahe ay buong buo na inihahayag sa atin. At doon sa buong buo na yon, nawa maibalik din natin sa Ama ng buong buo, na walang bawas. Amen? Sapagkat sabi nga, hindi man magampanan ng isang tao ang bawat kapahayagan, subalit napakarami natin para i-distribute po yun. Amen? Halimbawa po, walang pinagkaiba niya na hindi nga kaya ng isang tao. Halimbawa, si kapatid na Joanne, siya, pwede niya magamit ang kanyang kamay na maging mapagbigay. Si kapatid na Dory, pwede niya magamit ang kanyang tenga upang makinig sa mabuti. Si kapatid, pwede niya magamit ang kanyang labi upang doon ay maghasik ng mga gandang balita. Ang kanyang mga paa, pwede niya magamit upang hatahakin ang matuwid na landas. So, ibig sabihin, hindi man pagdaka yung araw na yon magampanan ng isang katauhan, subalit marami tayong tutupad sa kanya-kanyang tutup din para sa Diyos, kalugod-lugod po tayo sa ating Panginoon. May pa ba ang Diyos? At yun po yung aking nahihimay. Nahihimay-himay ko po yun sapagkat, sabi ko nga, hindi mo maaaring yakapin lahat para ibigay mo sa Diyos. Kundi, ano pa ang magiging silbi na ibang mga kapatid mo kung lahat yun gagawin mo na? Amen? Pwede mong gawin yon pero walang perfecto nagagawa nun, kundi distribution po yon. Partisyon, level-level na ipinagkaloob ng Panginoon upang lahat po tayo siya'y ating parangalan. Buhay po ba ang Diyos? Yan po yung nais ko pong i-insist, i-impose sa isip at puso po ninyo. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit naroon po yung damdamin na inuulat po yun ng Banal na Espiritu. At sa katauhan nating mahal na Apo Kunching ay inihahayag po sa harapang ito na upang wag tayong mabigo sa kagustuhan po natin, bigyan po muna natin ng patunay ang Diyos na kaya din natin gumawa para sa Kanya bago natin muling kamtin ang gantimpala na mula sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya alam niyo po ang sekreto ko, ibibigay ko na po sa inyo. Lately, sabi ko nga, naroon po yung kapuspusan ng Espiritu sa aking katawan, sa kabila ng aking ginagampanan. Sabi ko nga sa mahal na Apo, kapag hinihimay ko po yung oras
sa pagdudumali ng dapat kong gawin bilang katauhan at pagtupad para sa ating Panginoon, halos aaminin ko po sa inyo, hindi ko kakayanin pag ako lang. Hindi ko talaga kakayanin. Ayan, buhay na patuto si kapatid na Marie, si kapatid na Emma, si kapatid na Pearl, kung paano kong hinihimay-himay ang oras na papagkasya ko na magampanan bilang pagkatao at para sa ating Diyos. Yung karampot na oras na yan. Bawat araw, ito po ang nag-uumigting sa aking isip. Hanggang sa oras na ito yung aking nasisilayan, ang pangako ng Diyos. Na sabi nga ng ating Panginoon, para sa akin, nahimay ko po, na ang ginagawa sa akin ng Diyos ay ito, gumawa ka muna anak, bago ko ipakita ang sa akin. Buhay po ba ang Diyos? At ikaw, na nagtitake ng challenge na yon, titigil ka ba? Hindi. Hindi ako titigil. Yun ang paninindigan na sabi ko nga, Ama, sa anumang laban na pinahihintulot mo na gawin ng bawat isa, na alam naming ikaw ang nangako at ikaw yung aming aabutan, hindi kita susukuan. Lalaban po ako para mapagala kita at kamting ko ang gantimpala na mula sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Eto yon. Ang sabi ng Ama, eto anak, eto ang structure na ipatutupad, na gagawin mo para sa akin. So gawin mo yan, kahit sa pinakamaliit na paraan, kahit anong paraan na makabubuti. At eto naman ang nakalaan ko kapag natapos mo to. Eto yung ibibigay ko sa'yo. Kayo po, sige, hindi sa material ha, sa isip nyo lang, sa puso nyo, uurong ba kayo? Hindi. Buhay po ba ang Diyos? Yan po, bawat araw. Kaya malakas, naaaliw, sapagkat ang buhay na Diyos ay may pangako. Buhay po ba ang Diyos? Mula sa simula, nagdusa man ang mga ginamit, dumanas man ng kung ano-anong daan ang mga ginamit, subalit ang Diyos ay hindi nagpabaya. Ngayon pa kaya, may banal na espiritu, may totoong tao na inilapat sa atin at sa pamamagitan ng banal na espiritu na kagabay, ngayon ka pa ba uurong? Walang urungan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, masarap. Nawa po, hindi ko po kinukuha ang inyong mga damdamin. Subalit, ang bawat isa po sa atin, may pangako ang Diyos. Kung ilalagay po natin sa isip at puso natin yung pangako niya mula sa simula hanggang wakas, na hindi niya tayo pababayaan. Yun lang po na alituntunin niya na, eto muna ang gawin mo, ipakita mo sa akin, at ipapakita ko yung sa akin sa'yo, gawin mo muna, at sisiguraduhin ko po sa inyong hindi kayo mabibigo. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang aking kaaliwan sa mga pagkakataong ito, na sabi ko nga, dumaan man sa pagsubok, subalit, hindi niya pinahintulutang malunod. Magapi ng pagkatao, hindi niya pinahintulutan na magulo ang isip, kundi malinaw na sa bawat pagsubok, kumbaga po, sa bawat pagsuntok ng kalaban, nakagulapay ka man, at the end, ikaw pa rin yung bida. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, ganun po ang gawin natin sa Diyos. Ano man ang tinatahak natin ngayon, at the end, kung paano natin ipinaglalaban ng Diyos sa tinatahak natin ngayon, alam ko po na ipakikita ng Panginoon na siya yung katotohanan na tinanggap natin sa dakong ito. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, nawa po, ito po ang huwag mawala sa ating pagmimithi. Pagmimithi, hindi para sa makasimblibutan. Pagmimithi, hindi para sa material. Kundi pagmimithi na maipagtagumpay ang para sa Diyos. Yamang tayong lahat ay nabahaginan, tayong lahat ay nagkaroon ng ugnay sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nawa po, habang tayo may buhay, wag nawa nating mabigo ang kagalakan ng ating Diyos. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Salamat po, Mother. Tunay po na kapag naniwala at nagtiwala ka sa Espiritong Banal, hindi ka niya gugupo. Hindi ka niya pababayaang puyat ka man, hindi halata sa mukha. Halata po bang puyat? halata po bang puyat? Hindi po ano po, dahil po puspos. Salamat po, mahal na Apo. Nais ko po, upang mawala po ang antok, inaantok na po ba kayo? Tawagin po natin si Nanay Mirna upang mag-alay sa Panginoon ng awitin.
Purihin at dakilain ng ating Panginoon. Salamat po, Ama. Muli sa araw na ito ay huling araw ng linggo bilang panawagan mong maglingkod sa dakong banal na ito. Kaya hindi marapat tanggihan ang iyong panawagan. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat. Dakila po ang Diyos. Hindi ko na po inaasahan sapagkat habang nagbabahagi si Mother, tumugtog ang kapatid na Alan. Sabi ni Apo, kapatid, alam mo nung araw, nagmimithi akong matutong magpiano o kaya maggitara, sabi ni Tita Lenny. Subalit, hindi ka loob. Apo, po tayo. Kaya po hiniling ko yan sa Ama, mapangasawa. Kahit di niya ako ganong kamahal. Joke lang po. Kasi nga po, hilig kong umawit. Masarap yung umaawit aya siguro. Sabi ko, ako kahit walis tambo, kahit po yung nung nauso na yung micro doon na plancha, pag malakas na ulang, kakanta na po ako at nagigitara sa tangkay ng tambo. At habang nagbabahagi si Mother, doon sa huling katagang narinig ko, yung di ka mabibigo, ano po. So, hindi na po ako magbabahagi ng mahaba. Hindi ko po matututulan ng Panginoon sapagkat sabi ko nga, itong linggong ito medyo uhaw na uhaw ako. Tamang naging facilitator ako as in at naging umawit ng joyful. Subalit nauhaw po ako dun sa pang-araw-araw na panawagan ng Ama upang makatindig sa harapan at makapag-alay ng papuring awit sa Kanya. Kaya po, hindi man ako magbahagi sa awitin pong ito ay namnamin ninyo. Ito pong awitin ito ay napakalumang awitin. Tatapot birthday po ng anak na Teacher May kahapon, at anniversary pa, Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Subalit, kagabi, sa misyon ay sinenyasan niya po ako kung ako'y aawit. Ano ba't si kahinaan ay dumating na naman sa puso ko? Sabi ko po, alam niyo po ba mga kapatid, nandiyan po ang katauhan ng mahal na Apo, ikinukumpisal ko po. Yun po yung kahinaan ko. Tamang dinadama ko yung kapwa ko tao, dinadama ko yung pagtindig ng mahal na Apo, subalit mali. Kagaya ngayon, kung di ko narinig, sabi ni Cecil, sabi ng mahal na Apo, maaga pa. Kasi hindi po tayo tatawagin kundi kalooban ng Ama. Amen po ba? So, naku, bahaging-bahagi po ako. Kaya siguro po sa Lunes na lang, Ama, sa Lunes po, pagkalooban mo, nandito lang po ako. Aawit na lamang po ako at namnamin niyo po ang nilalaman ng awiting ito. Sino ba ang tutulong sa'yo? Sa tuwing masisilayan ko po kasi ang katawan ng anak na Teacher May, itong awit na ito ay siyang ginamit upang ipagunita sa aking awitin sa isang tema mo. Anak, Sa isang tema mo. Kung paano nga, sa tuwin ay sinasambit ng banal na Espiritu sa bawat sangkatauhan. Si Mother, madalas sinasambit ito, hindi bababa ang Diyos. Ganun din sa mahal na Apo. Upang sabihin sa yung tutulungan kita, mahal kita, kundi sa damdamin. Amen po ba? At sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo, kunching, kung kaya't bawat tumitindig sa harapan ay hindi mahimpilang ang labi na sambitin ng pasasalamat sa Kanya. Bilang siya ay tumanggap, ginamit ng Panginoon, kaya siya ay instrumento ng ating Panginoon. Bagamat sa awitin, sino ba ang tutulong sa iyo kundi ang Diyos? At salamat po kung paano nagpasalamat ang kapatid na Doris sa kanyang katauhan ng mahal na Apo. Salamat po, mahal na Apo, sapagkat kung sa dating buhay, nakakatindig ako sa harapan ng maraming tao, puno din po ako ng Espiritu ng alak. Subalit ngayon, walang takot, walang tigatig, kundi buong galak. Punong-puno ka ng Espiritu ng Ama. Paano natin naramdaman? Nang dahil sa paghasik ng banal na aral, sa pamamagitan ng katauhan ng mahal na Apo. Salamat po, mahal na Apo. At kapatid na Alan, po ng kaunti. Sabi nga ng mahal na guro,
parang damdamin ko pong awitin na wag na pong magbasa. Ang mahalaga po kung saan ako umabot, yun ang kalooban mo, Panginoon. Para sa'yo, anak, belated happy birthday. Namnamin po ninyo na tila baga ang awit ay nagmumula sa ating Panginoon. Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala ka, di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Kapag may takot ka, ay huwag kang susuko. Kapag may takot ka, ay huwag kang magtago. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Ngayong nalaman mo na may kasama ka, hinding-hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino bang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino bang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Kaibigan mo ako, kaibigan mo ako.
Sige po. Salamat po, Nanay. Sino po ang tutulong? Ang Diyos. Kahapon po, nag-mission kami sa Valenzuela. Ginamit po yung, may nanambita po ako sa Ama ng puso't isip lang, hindi ko po ibinukay bibig ko. Sabi ko, Ama, yung sasakyan po, mahal na po, coding po kahapon, hindi ko po pinabatid. Sinabi ko po na hindi niya ako pababayaan. Siya po ang gagabay. Hindi ko rin po sabi ako na coding, tututol, hindi pa gagamit yung sasakyan, hindi po siya magdadrive. Dahil po kalooban ng Ama, hindi niya ako pinabayaan, pinag-drive niya po ako, nagamit po ang sasakyan sa misyon dahil po, upang mapaglingkuran ng Ama, tumupad po ako. Hindi po ako nag-alinlangan na mahuhuli kami dahil coding. Nanalig po ako na siya ang tutulong upang makatupad kami upang makapaglingkod sa Kanya. Huli po, tatawagin ko po si kapatid na Ana upang may paalala. Magandang umaga po sa inyo lahat sa gabing ito, Apo. Magandang umaga po. Of course, I will not speak it in English outside the vicinity of choir, okay? Magandang umaga po sa inyo lahat. Wala akong buds, no? I will not pay 1 peso. Very far. Una po, tumayo po sa inyong harapan, hindi po pa magbahagi, kundi muli po ay anyayahan po ang bawat isa, sapagkat bukas po ay unang linggo ng buwan ng Mayo. Tayo pong kapatirang Divine Mercy ang naatasan o nakatalaga ng mga ngasiwa sa unang misa ng umaga. Kaya po, dito po sa parokya ng Bahay Pare, kaya po bago po kayo mamiesta, makiisa po muna kayo, no? Magsimba po muna tayo sama-sama bilang kapatiran. Ipakita po natin yung ating suporta sa ating parokya na tayo ay isang samahan na kumikilala sa Diyos at sumusuporta sa simbahan. Amen po ba yun? Ayan po, salamat, tumugon kayo, hindi sa akin, sa Diyos. Malaya po kayo, kahit ano po susuotin nyo, okay lang po yun, as long as nandun po kayo nagsimba. Pangalawa po, paalala po sa ating mga minamahal na Kuya Caps, magkakaroon po kayo bukas ng pagpupulong, mahalagang pagpupulong sa ganap na 8 ng umaga. At hinihiling po ng ating Pangulo na kung maaari ay dumalo higit lalo ang bawat coordinators ng bawat duty sa bawat araw. Mahalaga po ang inyong presensya, mahalaga po ang inyong pagdalo, at ipinakikiusap po niya na nawa po ay pagbigyan ninyo ang panawagan niya, ang pakiusap niya na mabuo. Kumbaga po, madami ang dumalo sa pagpupulong ng mga Caps. Kaya po yung mga Kuya Caps po na naririto, pakiusap po, text brigade po. At nawa po mapagbigyan ang pagtugon nyo kay Pangulo ay pagtugon nyo po sa ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Salamat po, Apo. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Nawa po may napulot tayong aral sa mga tumayo dito sa unahan. Lahat po, magsitayo tayong lahat upang awitin ang